Magandang hapon po. Kaya pag-usapan natin yung tila parang nabababoy na investigasyon tungkol po sa flood control projects. At makikita mo rito ang kamay ng mga demonyo kung paano nila nilalaro ang investigasyon at kung paano nila ngayon masasabi na binabaliwala na ang lahat. At hindi na sila natatakot. Yan ang pinaka-kinatatakutan ko sa lahat. Okay, so good day po, my fellow taong bayan. So ngayon, kung hindi sila natatakot, anong gagawin natin? Kailangan po taasan natin ang pressure. Paano natin taasan ang pressure? Mga kababayan, may panawagan, suportahan natin na magkaroon na naman ng rally ngayong October 17 tsaka October 21. Kung may time kayo, kahit hindi ka makapag-present, magla-live lang kayo, sabayan nyo lang. At lagi nating isisigaw, mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Yan ang gagawin natin. Kasi kanino natin ibigan, kanino natin nasisisi? Kay Marcos. Hinayaan niya na ganun una. Ginagawa tayong tuta. Mga Pilipino, ginagawang tuta. Paano niya ginawa? Unang-una, alam naman niya ang nangyari nung mga korupsyon na yun, nung tinuklap ng sunod na 3 bagyo ang lahat ng flood control projects nila. At nakita niya, na-predict niya ang mangyayari. Sa kanya lahat ang bagsak. At matatakot siya sa maaring resulta at baka hindi mo mapigilan ang galit ng tao. Kaya inunahan niya nung SALN na nung SUNA, sinasabi, mahiya naman kayo. Sino? Dapat tayo ang ibinanggit mo. O ngayon, nagkaroon ng drama, nagkabistuhan. So ano na ngayon ang nangyari? Nagkaputok-putok. Hinayaan lang mo na putok-putok. Para na ngayon, nagpinag-isipan ng mga bright boys niya, nagsagawa sila ng tinatawag na isa pang tuta, tinatawag na Independent Commission for Infrastructures. Ang ginawa nito ay wala namang ngipin. Una, hindi makapagsabi na. Kaya gago lang ito eh. Ito rin, Brian Hosaka, wag mo ngang lukuhin ang tao. Sinasabi mo na papasabi na si Saldico, gusto ko masusuntok kita pag makaharap kita eh. Ano klase kang abogado? Alam mo naman yan na yung ICI ay walang kapangyarihan sa ilalim ng batas. Binuo lang yan ng presidente. Parang isang pulis lang yan na nilagay dyan. Sige, bumuo ko mag-investigate kayo. Kasuhan nyo kasi ng kasuhan. Pero wala kayong kapangyarihan na mapirsahin ninyo ang tao na pumunta. Hindi kagaya ng Quadcom, mas may power pa yon. Ang Senate, Blue Ribbon, mas may power pa yon. Ang problema, ginawan mo ng paraan, bumbong, ikaw ang dahilan kung bakit natigil yung investigasyon. Una, nung Infracom, natuta naman ni Romualdez. Yan si Terry Redo na yan. Huwag mo nang lukuhin ang tao sa mga pa-style-style mo na kunwari makabayan ka. Masarap mo sampalin. Isa pa ito nag-umpisa na nga, maganda nang umpisa sana sa Senate Blue Ribbon. Bumanat na si Marcoleta. Tapos, naimbestigahan na umpisan yung unang araw niya na hindi ko makalimutan na ginawa ni Marcoleta ay yung sinabihan niya si QM Builders na may-ari.
Oy, magsalita ka, wag ka mga dito, kami martilyo ko dito. Oh, gano'n na sinabi. Nakakatawa yun, pero striking yun sa akin. Ewan ko sa inyo, hindi ko makakalimutan yun. Tapos, marami doon hindi dumalo, iba. Kasunod na hearing, September 8. Dumalo si Diskaya at saka si Toby Chanko. Si Toby Chanko talagang binisto lahat kung ang lahat na mga projects na siningit ni Saldico. At ang dami, sobrang dami. Ano lang yun ha? Dito lang yun sa Mindoro lang yun at saka sa Bulacan. So ngayon, pag mabisto, ang tanong, bakit nagkaroon ng ganong kapangyarihan si Saldico? Sino ba siya? Party list lang siya ng Ako Bukol party list. Yun, doon mo makikita, mag-partner para sila ni Romualdez. Si Saldico ang taga-trabaho na marumi. Si Romualdez naman pa taga-ganon-ganon. Taga-bigay sa kanya ng ano. At napatunayan pa ito nung nagsalita ngayon si mag-asawang Diskaya na pinakamalaking kontraktor pala pagdating sa flood control. Binanggit si Saldico, binanggit si Romualdez. Aba, so araw na yun, September 9, September 8, kinudita nila ang presidency ni Chis Escudero. Kasi si Chis Escudero, mahina rin ang kanyang pundasyon dahil meron din siyang sariling corruption issue na kung saan ang kanyang bata na si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerwiz Construction, isa sa top 15 contractors na pinangalanan ni Baby M. Kaya sumama pa si Joel niya na may sweetheart na maganda. So, natanggal sila kasi mahina yung pundasyon nila. Diyan mo makikita na ang kahinaan sa pundasyon sa moral ay isang malaking puwersa para ikaw ang mababagsak. Kahit ano pang rangko mo. Senate President, nabagsak. Majority Floor Leader, Joel Villanueva, nabagsak. Si dinamay pa si Jinggoy. Oh. Yan po. Ngayon, tiniming nun pag-agaw, bakit of all the committees sa Senado, bakit Blue Ribbon ang hinangad ng grupo naman ni Lacson at ni Soto? Wala akong duda na si Lacson at Soto, they were acting on the wishes of kumpare Tambaluslos Martin Romualdez. Kasi baka kumparing buo si Soberi, si Soto sa kasal ni Arjo Ataydi at saka ni Maine Mendoza noong July 28, 2023, kasagsagan ng baha. Doon sila sa Alpha Builders nagpakasal sa may bagyo. At doon siya pumunta, lahat ng kurakot nandun. Number 1 na kurakot nandun si Romualdez, ang pinakamalaking dambuhalang kurakot na nakikilala natin. At siya ang pumupront sa mas malaki pa, mas higanti pang kurakot na si BBM. So, yun ang sitwasyon. Naagaw ngayon ang ganda ng sana, tuloy-tuloy na sana yung ng takbo ng paghahanap ng katotohanan sa kamay ni Marcoleta. Kinuha. Pumasok si Lacson, nagdrama naman. Gumawa ng drama. Ngayon, nagulat si Lacson na palusutan sila ni Marcoleta ng isang Orle Regala Goteza na isang ex-marine sergeant na grabe ang bit-bit na bomba. Hanggang ngayon, hindi sila sumakamubuon dyan. Akalain mo ba naman, detalyado pagkwento. Kinuha siya ng security consultant ni Saldico ng AKB or Ako Bukol Parties noong December 5, 2024. At mula noon, ang kanyang naging trabaho, kasama niyang 90 na mga gwardiya na binuo ni Saldico para sa kanyang security team. Walang silang ginawa kundi taga-deliver ng basura kung tawagin. Ang basura ay maleta na may lamang 48 million kada maleta.
Malaking maleta yun. Pinakamalaking maleta na bitbitin mo kung pag magta-travel ka, sakay ka ng eroplano, na hindi mo pwede bitbitin sa ilagay sa luggage area kasi sobrang laki. Kailangan doon mo ilagay sa baggage. So, yun po ang lumabas diyan. Personal niya na alam. Kinikwento niya kung 3 times a week nagde-deliver ng pera, maletang pera sa bahay ni Saldico. Detalyado. Doon sa number 28, Ladybug Street, corner Dragonfly Street. Nandun sa loob ng Valle Verde 6. At kung kunan mo ng maakan, ng shot sa Google Earth, yung address na yan, nakikita ko clubhouse. Ganon kalaki ang bahay niya. Kasi kailangan niya ganon kalaki kasi maraming pera ang napupunta dyan. So detalyado pagkwento ni Orly Gautisa. Pagkatapos, isa sa pinakamalaking delivery na hindi niya makalimutan yung nag-deliver si Congressman Eric Yap, na congressman dati ng ACT-CIS nila ni Erwin Tulfo, ng asawa ni Rafi Tulfo na si Jocelyn Pua Tulfo. Yan, may Edvic Yap pa dyan. So, yan po mga congressmen niyan na mga ACT-CIS, puro kurakot. Nag-deliver siya ng 46 na maleta. May lamang 48 million kada isang maleta. Pag kinumpit mo 2.2 billion. O ngayon, yung 46, tinanggap nila, binilang ni John Paul Estrada, yung tao ni Saldico na nagpakasal sa La Union, sa Aguo, na taga-Aguo rin, na kung saan ang asawa niya ay niregaluhan niya ng Ford Mustang. Alam mo Mustang magkano? Alam ni Jula yung Mustang. Good morning. Mga 5 billion mahigit yan. Isang Mustang, Ford Mustang. Kaya mo, mag-asawa ka. Pagregaluhan mo asawa mo, 5 million. Sobrang pagmamahal naman sa asawa yan. Bali wala lang yung pera. Saan ang galing yun? Kay Saldico. Ninong pa si Saldico dyan. Ha? Tapos, dalang sagutin ko lang ito. Langga, nagla-live ako. Hello? Hello? Opo, nagla-live ako. Nagla-live ako kayo. So, ayan. Nasawa ko lang tumawag. So, balik tayo doon. Ang nangyari po doon, nabisto na natin na mula sa bahay doon, i-deliver yung sa 46 na maleta, ang dadalhin ngayon doon sa may isa pang bahay ni Saldico. Akalain mo, maraming mga squatter sa Pilipinas. Wala kahit isang bahay. Barong-barong, mamaya paalayasin sila. Pero ito si Saldico, 2 bahay, malalaki pa. Lumipat doon ang mga maleta, dilipat doon sa isa pang bahay sa may penthouse ng Shangri-La. Doon sa may BGC, Bonifacio Global Center. Yan, doon. Di na lang 46 na maleta. Inakyat sa penthouse ang 46. Pagkatapos binalik ang 35. Iniwan ang 11 maleta na kung tutusin 500 plus million. Di na lang ngayon sa number 42 McKinley Street, Forbes Park, Makati. Ngayon, dito naman, pumasok na dumalo na si Tamba sa ICI. Wala palang problema kasi hindi siya binubuli kagaya kung Blue Ribbon yun, ibubulihin talaga siya doon. At kung kahit kasama niya maraming kapwa niya, mga congressman niya, bibirahin talaga siya kung mayroong hearing. Kaya takot siya doon. Dito, gustong-gusto niyang ICI kasi closed door. Ehehe. Kaya pagtapos doon, hinimok niya kung pare, dito, umuwi ka na, okay dito. O, hinimok niya si Saldico, umuwi ka na dito. Okay to, andito si chairman, Andres Reyes Jr. Andito si Commissioner Gabriel Singson, tsaka Commissioner Pajardo. Si Attorney Brian Hosaka, yung Executive Director. Yeah, secret ito, secret. Sabi ka ni Kiko Barsaga. Sabi niya, kung mag-marcha tayo, wag natin ipaalam kung kailan at saan. Bakit, Congressman? Sila nga, ba't kung magnakaw sila? Nagpapaalam ba sila kung magnakaw? Hindi natin alam. Ganun po yan. Kaya binuo ni Marcos, may intention pala siya para babakuran ang lahat ng mga mata
na naghahanap kung saan ang pera. Kung binakuran na ngayon ng ICI na tarantado na yan, ikaw naman attorney Brian Hosaka para ka hindi abogado kung salita. You know it the fact that for one body to be given that power to subpoena, that body must be given by the law, not by the executive power of the president. So, paano dadalo? Paano nag-anunsyo ka pa, pasabpina mo si, pa-contempt mo si, i-cite in contempt mo si Saldico? Tarantado. Wala kang power. Ano ka ba? Bumalik ka nga sa law school mo. Hindi Brian Hosaka, naging spokesman ka pa sa Supreme Court. Tapos ganun ka magsalita. You are only showing your, what I call this, your lack of competence in law. Anong klase? Saan ka ba nag-graduate ng law? Ateneo? UP? Alam mo naman yan na walang power na to contempt yung ICI na yan. All I know is, si Romualdez ang dikit mo. Ganon din kay yung dating kong professor, Ateneo product yan. Yung chairman ng Independent Commission on Infrastructures na si ex-Justice Andres Reyes. Professor ko pa yan sa PLM College of Law. Siya yung professor ko sa criminal procedure. Hindi ko makalimutan sa kanya yung tinuro niya. Define what is probable cause. Yeah. Tapos, sabi niya, probable cause, a well-founded belief that an accused has committed the crime and that he must be tried. Simple-simple lang definition. Pero ngayon, alam niya ng krimen, nasa harap na sa mukha niya. Ang problema po kasi kay professor, professor ko. Ang alam ko hindi siya naging hindi siya extensive ang practice niya pag trial court. Judge siya. Iba yung judge, iba yung maging trial court ka, iba yung judge. Iba yung mag-trial lawyer ka. Pag trial lawyer kasi lahat ng strategy pag-isipan mo, paano i-present ang testigo, paano mo ilusot testigo mo, paano mo harangan ang testimonya ng kalaban. Ganon yan lahat. Yan, doon mo makikita, you must be a court general in order for you to be competent. Ito, si Hosaka, hindi ko alam kung nag-trial lawyer to. Hindi mo ba alam hanggang ngayon na walang contempt power ang anybody created by the president? The only body that can be given that contempt power is that body that was created by law. Ay, nako. Iba pa nga body dyan, hindi binigyan ng contempt power. They have the power to investigate. They have the power to decide. They have the power to hear. But yet they were not given by law that power to cite in contempt. Kaya naglulukuhan lang tayo dito. Tapos kaya pala, ang saya-saya. Sabi ni Martin Romualdez nang lumabas siya, ang saya-saya. Gustong-gusto niyo private. Kaya pala gusto niyo private yan. Just to give a venue for your principals who are afraid to talk in public. Eh, siyempre, sino pang inasahan ni Romualdez dyan? Si Hosaka. Bata niya yan eh. Mabuti, hindi naging Osaka ha. So, ngayon, dahil nakasubok na, hindi man lang siya binastos. Kasi kung sa Kongreso pa yan, ako sa Senado, babastusin siya ni Jinggoy. Babastusin siya ni Marcoleta. Babastusin siya ni, ito, disente pa to si Lacson kung gumalaw eh. Sino pang babastos sa kanya? Si, we have to bend the law. O, Erwin Bend the Law Tolpo. What can you say? Justice Secretary. Yes. Oh, no klaseng ombudsman to. You have to bend the law. That is what is happening to us now. You have to bend the law in order to save your asses from the investigations into this mess that you have created. Matindi. Pakinggan nga natin sandali bago tayo mag-out. Kaya tuloy, kahit sang Avenue, pati concert, pumasok na doon yung
mga chant namin doon nung nagra-rally kami. Kaya sumali tayo sa rally sa 20, kanino man yan, di ko alam kung sino man nangunguna. October 17 and October 21, tapos November 30. Ito, napasok dito. Ang chant ng will be a very, very popular chant. Mga kurakot! Kulong na yan! Pakinggan ninyo to. Akalain mo ba naman sa concert, 2 concert dyan sa may malaking stadium ng INC yata. Nilusob pa rin niya ng mga chant na mga kwan. Yan, tingnan nyo. Nakita mo? Concert yan, ha? Yung concert yan doon sa Bulacan yan, ha? May isa pa. Yan ang nangyari. Kasi ang tao, ang sakit ng loob ng tao, naghahanap sila ng mapuntahan ng kanilang sigaw. Kailangan ng tao sumigaw. Yung music. Yan, concert din yan. Concert din yun. Andiyan nga si Kiko sa concert Pero hindi si Kiko dyan ang minumura. Nagkataon na nandyan siya. Kulong na yan! Yung music. So, yan po ang nangyayari sa atin. Hanggang sigaw na lang ba tayo? Ito naman, lulukuhin na naman tayo ulit niya. Ginagago na nga tayo ni Martin. Ito, pakinggan natin siya, sabi niya, hinihimok niya si Saldico Wangko. Si Saldico. Saldico, hindi pa na makauwi yun. Bibili na ng citizenship sa Europe. At doon na siya manirahan at doon niya ubusin ang kanyang pera na ninakaw sa atin. Si Romualdez, sinimok naman si Zaldico na umuwi ng bansa at harapin ang Independent Commission na nag-iimbestiga nga po sa mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng karagdagang report mula kay Bomboy Isa Cotonel. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na ang sinumang inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure ay nararapat lamang na humarap sa pagdinig. Kabilang na si dating Kongresista Zaldico na pinayuhang umuwi ng bansa upang personal na magbigay linaw sa mga isyong may kaugnayan sa mga maanomalyang flood control projects. Ayon kay Romualdez, inaasahan na lahat ng resource persons ay makikipagtulungan at haharap sa investigasyon upang makatulong sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng naturang mga proyekto. Hanap ng katotohanan. Si Ko na dating chairperson ng House Committee on Appropriations ay isa sa mga nadadawit sa flood control scandal. 2 beses na siyang ipinatawag ng ICI sa pamamagitan ng sabina, ngunit bigo pa rin itong dumalo. Naghanap ng katotohanan? Kayo tumatakbo sa katotohanan. Kami naghanap ng katotohanan. Dito, pinag-aaralan na ng komisyon ang paghahain ng petisyon sa korte upang ipasite in contempt si Ko. Ay hindi kayo gagrant ng korte yan. Anybody cannot be compelled by ICI to attend. Kung atin man yan ay kakutsaba o di kaya out of respect na lang. Pero wala, you can expect nothing from them. Bang na maaaring magresulta sa paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnayang pakinggan natin ang naging Ano ba si Husaka? Walang warrant of arrest na ilalabas dyan. Kabubo ka talaga. tinig ni late Representative Martin Romualdez nang siya ay humarap dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Yung salita niya ito ang katibayan natin na binuo talaga ICI para sa kanya. The ICI will have resource persons invited here, and we shall await for the same. Mukha mo talaga pagit, sarap mo, namamayat siya. Kita mo naman nanlalim yung ilalim ng mata niyo. All resource persons who are invited here, we expect them to
return. Kasi dito Samantala, hindi kasi ayon naman tituan. kay Hindi ICI ka spokesperson i-cite in contempt dito. Kaya Paduano, i-cite in contempt ka sa Quadcom. Attorney Brian Keith Hosaka, tinitignan na ng komisyon ang posibilidad Isa itong bubong abogado na to. Huwag mo nga, anak ng weteng, oh. Binababoy mong batas eh. na ipatawag din ang ilan sa mga taong binanggit ni Romualdez sa kanyang pagharap dito nga sa tanggapan ng ICI na posibleng may kinalaman sa proseso ng budget upang Posible. Hindi pa nyo na. Nandyan na nga yung gumawa ng batas ng ginamit ng pundo. Tapos sabihin nyo, hindi pa niya yan. Maghanap pa kayo ng iba pa. magbigay linaw din sa mga isyong kanilang iniimbestigahan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure spokesperson Brian Keith Hosaka. Wala siyang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? But we will inform you once we have. Yan ang pinaka-problema kasi tinatago ninyo. Do not ever interfere with the desires of the people. Kasi darating nga ng araw, baka bulyahin, babatuhin na lang ganyan. Baka susunugin yung ICI na yan. Mind you, hindi po ako nagbibiro. Kasi ako desperado na rin ako. Akalain mo, wala akong pera. Yung mga taong sisingilin ko, hindi makabayad kasi wala rin pera. What will I do with that? It only shows that our economy is dying, not growing. Ito, kung pa tayo isa pa. Kaya tuloy, yung mga ginagawa ninyo, nagbibigay ng buhay sa mga kalaban ninyo ni si Sara Duterte. Ang akusasyon sa inyo, selective investigation. Selective investigation. Of being selective in its corruption probes, saying investigations tend to stop once the office of the president is implicated. Bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat nung mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon? Bakit pinipili? Okay. Tanong mo kay BBM. Yan lang ang masagot ko dyan. Itanong mo kay BBM. Okay, out na ako. Sasagutin ko lang itong mga sinasabi dito. Pastor Rodi Rabi, Dr. kasi wala mangyayari sa ICI. Wala talaga. Isara na ito. ICI, isara na yan. ICI, isara na yan. O si Sarugar, Paul Bloody de Logo, bayaran si Martin. Yang ICI hindi pa makakalati ito. Tama po, wala kwenta yan. Ito naman si Rogelio Albania. Itong isa sa tao na nakikita ko na magko-comment, hindi ginagamit ang isip. Asan bang utak mo? Michael Dexter Garcia, good PM Sir Toto, wala ba magagawa si Aimee? Tingnan natin kung may magawa si Aimee, himukin natin yan, bibirahin natin. Si Roel Albania, Toto, huwag kang mayabang, nakakadidiis ka talaga. O ano mo sabi mo didiis? Kay Luistro di ka mubra. Anong hindi ko mubra? Si Luistro ang tumigil. Siyang sumuko sa akin. Bakit? Huwag na lang natin ito kayo. Wala man siyang dalang ebidensya. Ganon sinabi ni Luistro, bobo ka ba, Rogelio Albania? Tao ka ba? Magkano? Oy, 15 na ngayon. Makakolekta ka na ngayon sa boss mo. Louis Bibenco, may 3 plane at helicopter at siya ang tinuturo ng lahat. Tapos mag-apply ng state witness. Dali lang. Okay. Noel Clemente, wala ka naman moral ascendancy. Sumali sa mga panabagan. Ay, wala ka, kurakot ka talaga, Noel Clemente ka. Bata ka ni BBM. Francisco Monton, good PM engineer watching from Bohol. Okay. Maadyong hapon sa Bujol. Ang asawa ko nandyan sa Bujol ngayon.
So silent scream, the architects and engineers of this corruption trying to be the victim and innocent. Wala, totoo lang eh. Biniblame ko kung hindi dahil sa ating mga engineer. Wala itong corruption na to. Totoo lang. Silent scream sa si Oliver Canonigo. Romualdez denying wala mananagot na magnanakaw ghost. Grabe. Ang dami ng dineliver ni Orly Gatoy sa sayo, Romualdez. Gago ka talaga. Lower Canonigo, Romualdez denying. Tapos Jazz Office, puro kabuktutan ang ginagawa ng BBM admin. Pinky Lacson, Yak Pasher Avenue. Charlie Whiskey, kailangan pa i-cross-examine sa pinibit ng Marines. Hindi po affidavit ko kino-cross-exam, Charlie. Ang kino-cross-exam witness. You cannot cross-exam the affidavit, okay? Ang affidavit, statement lang yan. Ang may tao sa statement, iyan ang kino-cross-exam. At na-cross-exam na siya po. Marami mga senador nagtanong sa kanya. Baka hindi mo po alam kung anong ibig sabihin ng cross-exam. Kasi sa Senate hearing po, walang cross-examination. Bakit? Kasi ang cross, wala ka namang kaaway dyan eh. Ang cross, kapag galing sa kaaway mo, wala kang kaaway dyan. Lahat yan hindi mo kaibigan, hindi mo man kakampi. Kundi mga neutral na sila po. Gano'n po. Yan ang pagkakaiba ng tawag dyan clarificatory questions lamang po. Ha? Ang cross-exam ay, pag tumayo ka, may kalaban ka sa isang kaso at ang abogado kalaban mo ay magtatanong sa iyo, yan ang cross. Bibig sabihin, crossing the aisle from one party to another. But in this case, sa Senate hearing, wala pong party dyan. Kaya you cannot call that as cross-examination. But only questions, ang daming tinanong ng mga senador. Pati si Ben Dalo. Kaya lusot siya lahat. Ang tinitingnan po dyan, Charlie, hindi pong papel. Wala papel, kahit wala na yung papel na yun. Basta na-memorize mo na kung sabihin mo kung ano sasabihin mo sa Senado, yan pong sinumpaan mo, hindi yung papel. Wala yan. Whatever happens with that paper, you can even throw it in the trash can. It does not matter. Noli libante. Huwag kayong magtatanggap ng suhol dahil bumubulog ito sa tao, sa katotohanan at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga inosente. Exodus 2:23. Salamat po sa salitang galing sa hango sa Biblia. Romel Bengson, long live Dr. Naimbag nga malim, mga kabsat ko. Maya pagat panapon sa mga kabalen, mayong hapon sa mga Ilonggo, maadyong hapon sa mga Bohol. Lano, andun ngayon ang asawa ko. Tapos maupay nga kulop sa mga kababayan kong waray, lalo mga kausing dyan at sentino dyan sa Tacloban, sa Leyte. Huwag nyo na ibuto si Romualdez. Denby Elacion, good afternoon sa Toto. Kausing walang makukulong. Wala ko nakita may makukulong dito. Pati si Julao, tumanda na lang tayo, Jo. Wala tayong nakikita nakukulong ng mga magnanakaw, nakakalusot pa sa korte. Sila may pera kaya lang bilhin ng katarungan Kaya na bilhin ng mga judges. Kaya nga, ako po'y nagkipaglaban, itatayo natin yung jury system na kung saan ang mga tao mismo ang siyang maghuhusga sa bawat kaso. Huwag na yung mga judge na yun, madaling bayaran yan. Huwag na yung mga piskal na yun, madaling bayaran. Kaya ito na, dapat nga people's investigation mangyari dito. Mag-investigate ako magsampa ng kaso. Isasampa ko yan. Hindi na ko wala na ko asahan yan. Kung ano makita ko ebidensya sa aking investigation, yun na isasampa ko na. Total, alam ko naman mag-investigate. Pero din sa naman, magandang hapon po. Tapos si Ofrida Gustav's daughter, may tambaluslos part 2 sa Kongreso na si Dishonorable Representative Micaela. Yun na isa another kasi si Micaela Swansing. Butik Swansing ang pili din hindi Kausing. Ayon kay Representative Kiko Barsaga, bigyan natin. Sige, hanapin ko yan. Rico Dalangin, Pecolito. May binanggit din si Kiko Barsaga, si Abalos na congressman na party list. Isa rin yan, another tambaluslos. Si Manang Bing Diboki, good afternoon Dr. To. Thank you always for the updates. God bless. Tapos Las Bugas, Marcos Fired, Yumbratia, Samad. Yun ang mga rally. Bukas daw si Sir, takot kay Sara kaya hindi nila masabi na Marcos alis dyan. Tanong lang po. Ben Yasakumro. Walang salam. Salam. Watching from Tawi-Tawi. So mga Muslim dito sa aking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapos Jumaratya Samad.
bakit at ayaw ninyo na isigaw sa Marcos, alis dyan? Oh, Marcos, alis dyan, bakit? BBM na nga tinatawag ko dyan eh. Ay nako. Share, abi nyo, pareho po kayo, at pareho sila Inday Lustay, Unit Thieves. Alex sa Katkat. Katkat, di kumakain yun. God, good afternoon. Tapos Thomas Isplana, dapat halaga people power. Ituloy natin po yung people power hanggat mapukaw ang lahat. Hanggat sa magiging another Indonesia, magiging another Nepal tayo. Ngayon sa Madagascar, wala na yung natanggal din ang sa Peru, yung presidente doon. Sino naman kasunod? Sa Madagascar, wala na rin. Louis Benko. Sabi nabasa ko naman si Louis, no? So, si Baby Sandro, hindi lang si BBC, si BBM, BBC din. Sino pa? Si Flitz Midnight, Katoto, tanong ko lang, sang-ayon ka ba sa pahayag ni Chavit na kung sakaling mag-revolution na government, ang mga taga-isi ang pwede. Okay, kasi ang mga Supreme Court, although may kagaguhan din yan, mga justice dyan, pero mga disente yan. Anonsi, fact, po hindi hunting nyo po yung mga sindikato sa ibang bansa, ang mga big wanted sa trilyones. Ang hirap naman, may trilyones na tayo, wala. Home, Bugsadam, lahat ng yan, sir, drama lang, galing sa pag-imbestiga si BBM. Tama, drama lang lahat yan. Just Office, susuporta nga kami ito sa donation okay, sige, salamat po. Bigyan na po ako para may sampa ko na yung kulang po. Sa totoo lang, wala po akong pera. Kung mabigyan niyo ko, bigyan lang ko sa aking GCash at magsasampa. 3 kaso ang naiabang ko dapat isasampa. Yan po. Kung may sinong magtutulong, that is our cause. So, si Mama Ril, good afternoon, Engineer kasi watching from Buena Vista, Agusan. Maayong hapon di sa Agusan del Norte. Buena Vista. Paano lang, kay Alan Sanoria, kay Grace Sanoria. Mga client na ako. Mga client ko po sila yung dalawa, si Alan at si Grace, na ikukulong na lang sila sa utos ng branch 1 ng RTC Butuan. Pinanalo ko. Doon kami nanalo sa tinanggal kong warrant of arrest, convicted sila, binaliktad ko ang desisyon sa pamamagitan ng aking katalinuhan, pumunta ako sa Court of Appeals, pinanalo ko sila. Just Office, susuporta po. Salamat po, Just Office. At hanggang dyan na lang po tayo muna. Pastor Rodi Rabi, okay, magandang gabi, magandang hapon po. Magtrabaho naman tayo para kumita.